Praise the Lord. Tayo po ay nagsasama-sama pa rin po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Itong ating pag-aaral ay continuation pa rin ng ating nais na dalhin sa ating mga kapatiran. Po, ito po ang goal po ng ating lesson na ito ay in order for us to have real transformation by the renewing of our mind. Sabi ng salita ng Diyos, be transformed by the renewing of your mind. Lagi nating binibigyan ng diin that real transformation can only come through the renewing of our mind. Ano po? Walang Kristiyanong lalago at magiging Christ-like, no? Be conformed to the image of Jesus Christ kung walang renewing of your mind. Ano po? Kahit na ikaw ay ligtas, you were justified by faith, no? Nagkaroon ka ng you were saved from the penalty of sin, okay? Ay kung walang salvation from the power of sin, ay walang transformation. So hindi lang po justification ang mahalaga sa atin, na tayo po ay maligtas, ang kaluluwa natin ay makasumpong ng kaligtasan sa Panginoon at hindi na mapahamak sa impyerno. Ngunit ang ating pamumuhay naman dito sa lupang ito ay walang pagkaiba sa sanlibutan. Hindi po yun ang kalooban ng ating Diyos. Ang nais ng ating Diyos, we are destined, mga kapatid, okay, we are predestined, kung mayroon mang predestination, mayroon ng isang Kristiyano, is to be conformed to the image of His Son. Ano po, actually, yun po ang pinakabinigyan ng diin ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos. Kung may predestination man tayo, it's not just heaven. It's not to be in the place of heaven. But in order for us to be conformed to the image of His Son. Christ-likeness po ang nais ng Panginoon sa atin. Christ-likeness. Ano po? Tayo po sa mundong ito, habang tayo po ay naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay maging kawangis ni Kristo. Ano po? To be conformed to the image of His Son. At yan po yung desire ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At hindi po magkakaroon ng ganong klase, na ganong pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kung wala pong renewing of your mind. Ano po? So nagsisimula po kasi po pwede kang maligtas, pero yung kaisipan mo, ganun pa rin sa sanlibutan. Yung thinking mo, ganun pa rin sa sanlibutan. Yung mindset mo, ganun pa rin sa sanlibutan. At walang transformation po roon, mga kapatid. Ano po? So, mahalaga, be transformed by the renewing of your mind. Marami po na po tayo napag-aralan. Yung mga pag-aralan, carnality, carnal mind. Carnal mind. Actually, mga kapatid, carnality is nag-start sa carnal mind. Bakit ka mayroong carnal action, worldly action, nagsisimula sa worldly mind. Lahat po nagsisimula sa head, na makukonvict sa heart, at makukonvict sa heart, at magmamanifest sa hand. So magsisimula yung carnal mind, magsisimula yung carnality sa carnal mind, na makukonvict sa carnal heart, at mga kapatid, will manifest in a carnal hands. No? Ganun po yun. So, ang pamumuhay mo is carnality. Yung hinahawakan mo is carnality. Yung titingnan mo, carnality. Yung, di ba, nilalakaran mo is carnality. Nagsisimula po ito, mga kapatid, sa carnal mind. So, mahalaga na maayos po natin ang ating kaisipan, mga kapatid. At nais ko po na kunin nyo po ang lesson na ito at hindi nyo lang po ito kunin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit, i-apply natin, mga kapatid. Kasi useless ang ating pag-aaral kung hindi natin ito i-apply. Di ba? We deceive ourselves. The Bible says we deceive ourselves. Kunin natin at tanungin natin yung sarili natin, mga kapatid. Ano ang nais ipagawa sa akin ng Diyos? Ano ang nais sabihin sa akin ng Panginoon? Ano yung nais niyang gawin ko? At i-apply natin sa buhay po natin, mga kapatid, ang ating napag-aaralan. Okay? So, ating napag-aralan natin nakaraan yung bakit mahalaga na makontrol natin yung ating thought life, no? Then napag-aralan din natin, mga kapatid, paano kumikilos si Satanas sa isang mananampalataya
No? Hindi lang kumikilos si Satan sa unbeliever by blinding them, but also Satan works to the believer but by binding them, by corrupting their mind, by yung mind po natin kinukurukid niya, binabaluktot niya by bending the minds of the believer. So, papaano? We talk about through strongholds, through sinfulness, and through slothfulness. At napag-aralan natin mga kapatid na paano natin mag-guard yung ating mind. Tatlong bagay natin pinag-aralan mga kapatid, through scripture, through pondering the scripture. Okay? Mahalaga yung tatlong bagay na yan, scripture, spirit, and yung fellowship. Yung church, mahalaga yan. So, ayun ang ating binibigyan ng pansin ngayon at hinihimay-himay natin, no? Through pondering the scripture, through filling with the Holy Spirit, and through fellowshipping with the saints, no? Yun po yung tatlong bagay na binibigyan natin ng pansin, no? So, tapos tayo last time, yung pondering the scripture, mahalaga na, ang salita ng Diyos ay ating kapatid ay i-apply sa buhay po natin, no? At pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, we have a clean heart, we have a coachable heart, and we have a compliant heart, no? I-apply natin, be doers of the word, no? Yun po yung last week po nating napag-aralan. Ngayon naman, dito tayo sa feeling of the Holy Spirit, no? Paano natin mag-guard ang ating heart through feeling of the Holy Spirit. So, yan po ang ating pag-aralan. At basahin po natin ang ating Bible. If you have your Bible, please open it with me. Ano po, sa familiar verse na nais po nating ibigay sa inyo. Ito po ang Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ano po? Ephesians chapter 5 verse 18. Begin. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Rating ko po. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Okay. Sa Bible, mga kapatid, ay paulit-ulit ang salitang filled with the Spirit. Ano po? Filled with the Spirit. At pansinin din po natin, mga kapatid, ang being filled with the Spirit is illustrated or ito po ay hinalintulad ng Panginoon sa walking in the Spirit, no? Being filled with the Spirit is to walk in the Spirit. When we say to walk in the Spirit is to live in the Spirit. So, yung filled with the Spirit, walk in the Spirit, live in the Spirit is halos pare-pares po yan, mga kapatid. Tingnan niyo po sa Romans, ano? Sa paningin po ni Apostle Paul, ano? Sa isip po ni Apostle Paul ay halos pare-parehas po ang mga talatang ito. Ano po? Interchangeably ay ginagamit niya po ang mga talatang ito. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation. No? Verse 1, tingnan niyo po, no? To them which are in Christ Jesus, okay? To them which are in Christ Jesus, to those who are in the Lord Jesus Christ, in the body of Christ. At ano yung description po ni Jesus Christ? To those who are in Him, they walk not after the flesh, but after the Spirit. So, kita niyo, they walk not after the flesh, but after the Spirit. So, those that are in Christ walk after the Spirit. Ano po? And not after the flesh. Napag-aralan na rin po natin halos yung Romans chapter 8, no? Isa pa po, ito pong sa Galatians, binanggit niya rin po ang mga talatang ito. Galatians chapter 5. No, Galatians chapter 5, ay binanggit niya rin po ang mga talatang ito. Sa verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of your flesh. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of your flesh. So mga kapatid, sinabi muli ni Apostle Paul ito yung salitang walk in the Spirit. At tinan niyo po sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, connected po talaga ito. Living in the Spirit, being filled with the Spirit. When you say living in the Spirit, you are living
in control of the Holy Spirit. That means you are being filled by the Spirit. You are not just dwelt by the Spirit, but we are filled with the Spirit. Let us also walk in the Spirit. Okay, Ephesians chapter 5. Ito rin po ang ating binasa kanina, no? Sinabi na naman si Apostle Paul din po, nagsabi po nito, no? Sabi diyan, be filled with the Spirit. Be controlled with the Spirit. Kita niyo po ang salitang ito, ginamit niya pong paghahalintulad ang filling of the Holy Spirit by being drunk with wine. So, ito pong being drunk with wine is may similarity and may contrast din po, no? Ang similarity nila, kapag isang tao ay drunk with wine, he is controlled by the spirit of the wine. Okay? Controlled siya ng espiritu ng alak. So, nagagawa niya ang mga bagay dahil sa impluensya ng alak sa kanyang buhay. So, kita niyo mga kapatid, ano ang part nung isang uminom, isang na-impluensyahan ng alak? Hindi niya control ang kanyang nagagawa the moment na siya ay lasing na. Ang control niya ay yung initiative na uminom. Okay? Iinumin niya yung alak, alam niya yung alak na ito, na pag ininom niya ito, may impluensyahan siya ng alak na ito. Okay? At pagkainom niya, yung alak na ang may control sa kanya. So, ganun din po mga kapatid sa atin. Ano po? Ang pagkapuspos ng banal na espiritu ay hayaan mo, no? Na yung alak, hayaan mo yung banal na espiritu ang kumontrol sa iyo. You have to surrender, you have to yield to the Spirit. Parang isang alak na iinumin mo siya. Okay? And be controlled of the Holy Spirit. Ganun din po mga kapatid. Ang isang mananampalataya, ano po, kinakailangang mag-initiate ka na drink. Okay? The Holy Spirit, okay? I-offer mo yung buhay mo at yung banal na Espiritu po ang kikilos po sa buhay mo. Mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ano po? Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. No? Na tayo po ay mamuhay sa banal na Espiritu. So this evening, I will remind you of this truth. At sana po itong truth na ito, at alam ko po itong truth na ito, ay alam na po natin, ito pong truth na ito na alam natin, ay ma-apply po natin sa buhay po natin. Okay? So, inulit ko po, no? Ang being filled with the Spirit is also walking in the Spirit and living in the Spirit. So, interchangeably po yung mga talatang yan, no, na ating pag-aralan. So, lahat ng ito ay sa sulat ni Apostle Paul. So, in the minds of Apostle Paul, that is similar, no? May connection po yung bagay na ito. At paulit-ulit niya po itong binabanggit sa kanyang mga liham sa mga churches. Isa pa pong liham na kanyang sinulatan ay ang Colossians. Sa Book of Colossians, tingnan po natin. Book of Colossians, Colossians chapter 2. Okay? Okay. Colossians chapter 2. Isang talata po dito ang binanggit po ni Apostle Paul. Ang sabi diyan, as you have therefore received Christ Jesus the Lord. Okay? As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So makita niyo na naman po yung salitang walk in Him. Colossians chapter 6, ang sabi niyan, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Since you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, as sabi dyan ni Apostle Paul, you must walk in the Spirit. You must walk in. You must walk in Him. You must walk in Him. So, mahalaga mga kapatid, in order for us to be filled with the Spirit, unang-una ay you must walk in the Spirit. So, yung po mga kapatid, unang-una pala mga kapatid, in order for us to be filled with the Spirit, first is we need to receive Jesus Christ. You must have a relationship with the Lord. First is you must have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. You must receive Him as your personal Savior and Lord.
Okay? So, mahalaga mga kapatid na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Let God dwell in our hearts by faith. Oh, let God dwell in our hearts by faith. So, yun po ang unang-unang mga kapatid. Kaya nga binasa natin kanina mga kapatid, alala niyo yung there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus Christ. So, hindi po sapat na you are in church. You must be in Christ. Because many are in the church but not in Christ. Many know about Jesus Christ but many don't know Jesus Christ personally in their life. Yung mahalaga, ibang-iba po yung mga kapatid. Maaaring alam mo lang yung katotohanan kay Jesus. Pero tanong, kilala mo ba siya? Totoo ba si Jesus sa buhay mo? Ha? Totoo ba ang ating Panginoon sa buhay natin? Kilala ba natin siya? Do you know the person of Jesus Christ? Maybe you know the principle about Jesus Christ, but the question is, do you know the person, Jesus Christ? Is He real to you? Do you have a personal relationship with the Lord? Paulit-ulit natin ito mga kapatid sinasabi na mahalaga na si Jesus ay residente ng buhay mo. He resides in your life. Yun po yung unang-una mga kapatid. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Hindi ka makakalakad sa Panginoon. You cannot be filled with the Spirit if Jesus is not in you. Hindi ka pangungunahan ng banal na Espiritu kung siya ay hindi mo hinayaan sa buhay mo, na manahan sa buhay mo. So unang-una yung mga kapatid, dapat ay ikaw ay dwelt by the Holy Spirit. Diba tinanggap mo ang Panginoon? Paano ka pananahanan ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu mga kapatid? By receiving Jesus Christ in your life. Diba? As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. At ang sabi doon, sabi ni Jesus Christ, no? I will give you another comforter, which is the Holy Spirit, that will abide with you forever. Okay? At yung Holy Spirit, mga kapatid, no? That is the earnest of our salvation, no? Yun ang patunay na ikaw ay pinananahanan ng banal na Spirit. Ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Ang sinumang tumanggap sa Panginoon ay mayroong banal na Espiritu. Yan po yung mark po natin, yan po yung palatandaan na ikaw ay sa Panginoon kung ikaw ay may banal na Espiritu sa buhay mo. So you must be dwelt by the Spirit. The Holy Spirit must be a resident in your life. At ang result po niyan mga kapatid, you have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bigyan ko rin po ito ng pansin, ito po mahalagang pagkakaiba po nito, no? Romans chapter 5, kinakanta natin to. Sabi diyan, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the result of being dwelt by the Spirit, the result of the Holy Spirit residing in our life, okay, is the peace with God. You have peace with God. So the result of justification is what? Peace with God. You have peace with God. Dati, we are an enemy of God. The wrath of God abides in us. Yan po dyan po tayo niligtas ng Panginoon, yung puot ng Diyos. At deserve tayo sa puot ng Diyos because we are sinner. Okay? The wrath of God abides in us. But when you put your trust on our Lord Jesus Christ, mga kapatid, you receive the peace with God. We have peace with God through our good works. We have peace with God because you're a member of a church.
You have peace with God because you do something for the Lord? No. You have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through the death, sacrifice, resurrection of our Lord Jesus Christ. Not through our good works or anything that we have done, but through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng peace with God. That is the result of justification. That is the result of God indwelling in you. God residing in you. We have peace with God. You are no more enemy of God. You are friends with God. The Bible says pa nga no? The wrath of God ceases. Si Jesus Christ, ang ginawa niya, naging propitiation for our sin. Nalubag loob, ang word na propitiation na nalubag loob, na apis. Baga, yung nire-require ni Lord para ang tao ay maging katanggap-tanggap sa Kanya, na satisfy. All our offering, all our good works is filthy rags in the sight of God. But nung si Jesus Christ ay nag-sacrifice, doon po na-appease si Lord. At yun po yung ating sinampalatayanan. Since we are in Christ, we receive in Christ, tayo po ay nadamay po roon. Kung paano nadamay tayo sa ginawa ni Adan. Okay? Ganun din po nadamay tayo sa ginawa ni Jesus nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. So we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, kita niyo po, yun po yung unang-una. In order for us to be filled with the Spirit, He must be dwelt with the Spirit. The Holy Spirit must be a resident in your life. Yan po yung una-una. So, ang tanong, totoo ba ito sa buhay mo? Totoo ba? I-search mo yung sarili mo. If the Holy Spirit is residing in you. Alam mo sa sarili mo, the Holy Spirit bears witness with the Holy Spirit that we are the sons of God. Alam mo yan, that you have something in you, and that is the Holy Spirit. Ang isang mananampalataya, there is something in him that he or she cannot contain it because it is the power of the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit will manifest in our life. At hindi po pwedeng, ito mga kapatid, hindi po pwedeng ang Holy Spirit ay manahan sa isang tao at wala siyang gagawin. Inuulit ko po, hindi po pwedeng ang banal na Espiritu ay nananahan sa isang individual at walang gagawin ang banal na Espiritu. Meron at merong gagawin ang banal na Espiritu sa isang taong pinananahanan niya. So, ang isang tunay na Kristiyano at ang patunay na siya ay Kristiyano, siya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Alam niya may banal na Espiritu siya sa buhay niya. At hindi niya mapigilan yung banal na Espiritu na kumikilos sa buhay niya. Kaya isang tunay na mananampalataya mga kapatid, magmamanifest at magmamanifest yan sa ayaw at sa gusto niya. Okay? So, alam mo sa sarili mo, kung ikay may banal na Espiritu o wala, maybe you have only the religion, you know about Jesus Christ, but you don't know Jesus Christ personally. Okay ba po yun mga kapatid? So the question this evening, do you have the Holy Spirit? Do you have the Holy Spirit in our life? Unang-una po yan. Second, so binasa natin kanina, Colossians chapter 2, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So unang-una, you must receive Christ Jesus the Lord. Okay? Not only you must receive Christ Jesus the Lord, go to next chapter, Colossians chapter 2 ito kanina, next chapter, Colossians chapter 3. Tingnan niyo po sa Colossians chapter 3 at basahin niyo po ang verse 15. Colossians 3:15, tingnan niyo po. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. So, brethren, kita nyo, let the peace of God, okay, rule in your heart. Gusto ko pong bigyan ng pansin ng mga bigyan ng pansin ng detalye ang mga salitang ito, napakaganda. Okay? Yung word na let, okay? Ibig sabihin,
you have the capacity to do it. Just let it. Okay? Let the peace of God rule in your heart. Parang, yung sabi ko nga sa inyo, ang being filled with the Spirit is likened by Apostle Paul into drinking a wine. Drinking a wine, you have the choice to drink it or not to drink it. Okay? You have the choice. Before you were filled with the Holy Spirit, you have the choice. Either you drink it or not drink it. Okay? Naintindihan nyo? But after you drink it, and you are controlled by the Spirit, wala ka ng control. Ang Holy Spirit na may control nun. Ang may control ka lang, ano po, either you drink it or you don't drink it. Naintindihan nyo? Yung isang lasing, ang may control lang siya, inumin ko ba ito? Yung alak na ito, hindi. Kapag ininom niya ito, at na-impluensya na siya, napailalim na siya sa kapangyarihan ng alak, wala na siyang control doon. Ganun din po ang banal na espiritu. You have the choice to drink it, to be filled with the Spirit or not. Hindi tayo ginawang robot ni Lord na parang rusobi na lang. No. Tayo po ay may choice na inumin ito o hindi. Pero pagka inom mo, at ikaw ay napuspos na ng banal na espiritu, ang Holy Spirit na po ang kumikilos nun. I've seen many of that, brethren. I've seen many instances of that. Being filled with the Spirit. Mga bagay na hindi nila nagagawa, kakaiba nagagawa nila because of the Holy Spirit. The empowerment of the Holy Spirit in their life. And not only I've seen that, I've experienced that, mga kapatid, sa buhay ko. At masasabi ko, it's not me. Hindi ako yun. Kundi ang banal na espiritu sa buhay po natin. So, ang sabi dyan, let the peace of God. Let, yung word na let, mga kapatid, is you either drink it or you drink it. Pero sabi dito, sabi po ng banal ng salita ng Diyos is, you drink it. Let the peace of God rule in your heart. So, gusto kong bigyan ng pansin ng salitang rule. Okay? Ang salitang rule. Pangunahan. So, not only, brethren, that we are being dwelt by the Holy Spirit, not only, brethren, that the Holy Spirit is a resident in our life, but, brethren, let the Holy Spirit rule in our hearts. Not hindi lang siya nagdudwell, but rule in our hearts. Siya yung maging ruler ng buhay natin. Siya yung maging master ng buhay natin. Siya yung maging Lord ng buhay po natin. Siya yung maging boss ng buhay po natin, mga kapatid. So not only the Holy Spirit is a resident in our life, but He is the president in our life. Siya yung nangunguna sa buhay po natin. Siya yung nasusunod sa buhay po natin, mga kapatid. At ano po yung result? Kung kanina, ang result ng being indwelt by the Holy Spirit, ang result of the Holy Spirit residing in our life is what? Peace with God. Okay? The result of justification is peace with God. Ito naman po, the result of being ruled by the Spirit, the result of being the Holy Spirit, the president in our life, is what? Peace of God. Peace of God. Okay? So, mga kapatid, iba pala ang peace with God and peace of God. Okay? So, kung yung peace with God is the result of justification because you receive Jesus Christ as your Lord, you have peace with God. Okay? That's the result of being saved. That's the result of
being saved from the penalty of sin, you have peace with God. Now, the result of being saved from the power of sin, which is just sanctification, is what? Peace of God. Peace of God. So, brethren, magkaiba ang peace with God sa peace of God. Peace with God, nangyari yan nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Ang peace of God ay mangyayari kapag ikaw ay namuhay sa Panginoon. Magkaiba po yun. Ano po? Ito po yung mangyayari kapag hinayaan mo na ikaw ay mapangunahan ng banal na Espiritu. You have the peace of God that passeth all understanding. So ito, ang isang Kristiyano, pwedeng magkaroon ng peace with God, pero walang peace of God. Ibig sabihin mga kapatid, ang isang Kristiyano, pwedeng ligtas siya, pero mayroon siyang anxiety attack, may depression, stress. All of that situation, anxiety, depression, stress is manifestation that you don't have the peace of God. So that's the answer. Why many believer have anxiety, depression, stress? Because they don't have the peace of God. Yun po yung pinaka-alarm na isang tao ay walang peace of God. Okay? Kapag may anxiety, depression, stress. Okay? Worry. Okay? Tingnan niyo po. Magbibigay ako ng sample. Balikan natin itong verse nito, Philippians chapter 4. Ito, sa isang ano lang po, context lang, sinong sumulat? Si Apostle Paul. Tanungin natin si Apostle Paul. Siya yung pagtatanungan natin, Philippians chapter 4. Para isang context lang. Tingnan niyo po, sa Philippians chapter 4. Tingnan niyo po. Philippians chapter 4, verse 7. Sabi diyan, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Who will keep your hearts and minds through Christ Jesus? Peace of God. Tama? Peace of God. The peace of God which passeth all understanding. Atras tayo ng konti. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ito yung salitang be careful for nothing. Be anxious for nothing. Pag sabing, don't worry. So, ang worriness, anxiety, depression, lahat po yan worriness eh. Anxiety, you're worrying about the future. Tama? That's anxiety. You're worrying about the future, what will happen in the future. Anxiety. Depression, you're worrying about the past. Ito nangyari sa akin? Bakit ito yung nangyari sa akin? You're worrying about the past, depression. And you're worrying the present of your present situation, stress. All of it is worry because of worry. Ang word na worry is linked into the peace of God. Kaya ang isang Kristiyano at yung worry, mga kapatid, is only in the mind. Ang worry is in the mind. Kaya mahalaga yung renewing your mind, mga kapatid. It's in the mind, mga kapatid. Kaya kapag, mga kapatid, hindi natin na-settle ito, walang renewing of your mind, walang peace of God. So you can be a believer. You can have a peace with God, but you don't have the peace of God that passeth all understanding. Ano ang solusyon? Let the peace of God rule in your heart. So not only the Holy Spirit must dwell in your hearts by faith, okay, but let the Holy Spirit of God rule in your hearts. Not only the Holy Spirit must be the resident in your life, but let the Holy Spirit be the president in your life, mga kapatid.
Not only mga kapatid na hindi ka lang makontento, hindi tayo dapat makontento na tayo ay justified by faith. You have been saved from the penalty of sin, but let God save you from the power of sin. From the power in slavery of sin. Brethren, ito po, makinig kayo. Makinig po tayo mga kapatid. Kunin po natin ito. Isang bagay na realization po natin. Ang isang Kristyano, pwedeng hindi magkasala. Ulitin ko po. Ang isang Kristyano, pwede ka nang hindi magkasala. Kung bakit ka nagkakasala, ginugusto mong magkasala. Pero isang tunay na Kristyano, tunay na pinananahanan ng banal na espiritu, hindi ka na obligadong magkasala. Yeah? So kung bakit nagkakasala tayo mga kapatid, ginugusto na lang natin magkasala. Pero hindi ka na obligadong magkasala. Ang hindi Kristyano, ang hindi mananampalataya, ang hindi pinananahanan ng banal na espiritu, sila obligado sila magkasala. Because they are enslaved by sin. They are still enslaved by sin. Sila ay in bondage pa rin ng kasalanan. Balikan natin ating binasa para maintindihan natin. Romans chapter 8. Balikan natin yung binasa natin kanina. Romans chapter 8. Balikan niyo po. Basahin niyo. Romans chapter 8. Nandiyan ba kayo? Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Isang topic lang po yan. Sana kunin niyo. Romans chapter 8. Balikan natin. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pinag-usapan ito to those who are in Christ, who walk not after the flesh but after the Spirit. Tingnan niyo ito po ito. Susunod na verse. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Brethren, the moment na ikaw ay sumampalataya kay Jesus, totoong sumampalataya kay Jesus, at ikaw ay pinanahanan na ng banal na Espiritu, you are made free. Free ka na. Free. You have the freedom already from the law of sin and death. Hindi ka na obligadong magkasala, mga kapatid. Pero ang hindi mananampalataya, ang hindi Kristyano, they are enslaved by sin. They are servant of sin. Kaya mga kapatid, wala silang magawa kundi magkasala. Wala silang magawa kundi magkasala. Yun po yun mga kapatid. Pero kapag kay Kristyano, may kakayanan ka nang hindi magkasala. Kaya nga, I can do all things. We have the victory through our Lord Jesus Christ already. Pwede ka nang hindi magkasala. So bakit ka nagkakasala pa rin? Kung bakit tayo nagkakasala pa rin? Ginugusto na lang natin yan magkasala. Kaya hindi na pwedeng sabihin ng isang Kristyano, wala tao lang ako kaya ganito ako. No, mga kapatid. Ang isang Kristyano, hindi na ganun ang idea. Tao lang ako kaya nagkakasala ako. No. Kung bakit ka nagkakasala, ginugusto mo na lang magkasala. Hindi na tayo obligado na magkasala. Wala nang kakayanan ng wala nang kakayanan ng ang kasalanan, wala nang kakayanan si Satanas na persayin kang magkasala. Hindi mo na siya master. Hindi na natin master si Satanas at hindi na natin master ang kasalanan. Wala nang kakayanan ang kasalanan sa buhay po natin. Ayun mga kapatid, sabi nga ng dead nga dead. Dead. We are dead to sin. Pag sinabing dead, may kakayanan pa ba yung dead? Yung patay, may kakayanan pa ba yung patay? Isang patay, pitikin mo yung ilong, aalma ba yan? Pitingin mo yung tenga, aalma ba yan? Yung isang patay na may hawak-hawak na bulaklak habang nakaganyan, agawin mo yung bulaklak, ano ba yan sa'yo? Aalma ba sa'yo? Wala siya Iba mga kapatid, hindi na siya gagalaw. Mga kapatid, ganun po mga kapatid. So,
Kaya sinabi po ng banal na spirito, sabi ng banal na kasulatan, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Oh, listen to this. Ano po? Walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi po sinabing don't fulfill the lust of your flesh, then walk in the spirit. Hindi po sinabi yung mga kapatid na labanan mo ang flesh mo. Huwag mo gawin ito, huwag mo gawin ito, huwag mo gawin ito, huwag mo gawin ito, huwag mo gawin ito. Huwag mo gawin ang kasalanan ito, huwag mo gawin ang kasalanan na ito. Don't fulfill the lust of your flesh. Then you can experience the walking in the spirit. Hindi po yun ang sitwasyon. Hindi po sinabi dito mga kapatid na wag kang magkasala, 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 wag kang magkasala. Try to not to do this, not to do this. And then you can experience walking in the spirit, living in the spirit. Hindi po yun ang sitwasyon. Which is yun ang nangyayari sa maraming Kristyano. Okay? Yun po nangyayari. We try not to do this, not to do this, not to do this, not to do this, not to do this because it is sin. Then expecting that we can walk, we can live in the spirit. No! Hindi po yun ang sitwasyon. Ang sitwasyon is walk in the spirit. And the result of walking in the spirit is not fulfilling the lust of your flesh. Ang point dito mga kapatid, ang focus natin, hindi yung magagawa ng flesh natin, hindi yung kayang gawin ng laman natin, kundi ang focus natin, yung kayang gawin ng banal na espiritu sa buhay natin. Mag-focus tayo sa banal na espiritu, ano yung nais paggawa sa atin ng banal na espiritu, ano yung pinapagawa niya sa atin, we draw near to the Lord. Okay? Be sensitive to the prompting of the Holy Spirit in our life. Be sensitive. And makikita mo na lang that you are not fulfilling the desires of your flesh. Kaya nga mga kapatid, bakit po sinabi po ng banal na kasulatan na love not the world, neither the things in the world. Yung mga bagay na nagmamahal sa mundong ito, wala silang ibang pwedeng mahalin kundi ang mundo lang na ito. Nung sinabi ng banal na kasulatan na love not the world, ibig sabihin mayroon tayong pwedeng ibang mahalin maliban sa mundo. Parang ganito yan eh. Dalawa ang pwede mong mahalin, si God o yung mundo. Dati-rate, wala tayong, nung unbeliever pa tayo, wala tayong ibang focus na mahalin, kundi ang mundo lang ito. Wala tayong ibang choice, ito lang. Pero ngayon, mga kapatid, dalawa na ang pwede nating mahalin. Either mundo or si God. At sabi sa atin ng Panginoon, love not the world, wag natin mahalin yan. Ito, ang mahalin natin. Sabi doon, the love of the Father is not in Him. Yung nagmamahal sa mundo lang na ito, walang iba na minahal kundi yung mundo lang ito. Ang patunay lang yon, wala siyang ibang pwedeng mahalin kundi ito lang. The love of the Father is not in Him. Yung po ibig sabihin ng mga kapatid, parang ano ba? Parang dalawang putahe, no? Dalawang putahe. Ang putahe ay dito, apritada. Dalawang ulam, apritada. Yung isa naman ay pagpag. Yung yung inakain ng mga yung galing na sa basurahan na niluto lang ulit. No? Mamili ka sa dalawa, pagpag o yung napakasarap na kare-kare. Ay, pag pinili mo pa rin ng pagpag, ay may something salty ka na talaga sa ulo noon. Mga kapatid, di ba? Naintindihan nyo? Ngayon, dati-rati, yung unbeliever pa tayo, wala tayong choice na kainin, kundi yung pagpag lang. Para sa atin, para lang mabuhay, kahit yung pagpag kakainin mo. Naintindihan nyo? Wala kang choice, pagpag lang kaya mong kainin. Ito lang naka-offer sa pagkainan mo eh. So para lang mabuhay, kakainin mo yung pagpag kahit alam mong hindi dapat kinakain yan. Para sa'yo, sarap na sarap ka na dyan.
Pero nung ikaw ay maging Kristiyano, may bagong ibinigay, kare-kare na masarap at masarap pa yung bagoong. Sarap na sarap. Ito na. Ngayon, kung hanggang ngayon, dito pa rin ang kinakain mo, ang patunay lang yun, the love of the Father is not in Him. Yun yung verse na, sabi ng verse na yun eh. The love of the Father is not in Him. Ibig sabihin, wala siyang ibang choice na sa pagkainan niya, kundi ito lang. Wala siyang love of the Father. Kasi kung may love of the Father siya, hindi niya na kakainin yan. Ito na siya. Hindi na niya mga kapatid. Kaya isang individual na nagsasabing siya'y Kristiyano, pero ito pa rin ang kanyang kinakain. Pagpag pa rin. Hindi niya ang katotohanan, the love of the Father is nothing. Kasi kung siya'y totoong Kristiyano, may love of the Father na siya. At ito ang kanyang lalantakan. Hindi na po ito. So the question is, do you have the love of the Father? Are you indwelt by the Holy Spirit? Kaya gaya po sinabi ko kanina, ang isang taong pinananahanan ng banal na Espiritu, he cannot contain it, the power of the Holy Spirit in him. Hindi niya kayang i-contain yun. Magmamanifest yun sa buhay niya. Hindi mananahan ang banal na Espiritu sa isang tao. Walang gagawin ng banal na Espiritu. Hindi po. Meron gagawin ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Whether he like it or not. Actually, kahit matigas ang ulo mo. Kung matigas ang ulo mo, may gagawin pa rin ng banal na Espiritu. He will discipline you. He will chastise you. Meron pa rin. Para lang, kung hindi mo i-humble yourself in the sight of the Lord, God will humble you. Meron pa rin gagawin ng Holy Spirit hanggang makita mo yung sarili mo, lumuluhod ka sa Kanya. Yun po yun, mga kapatid. So, the question this evening, are you indwelt with the Holy Spirit? Do you have the love of the Father? Is the Holy Spirit residing in your life? And the result of it is peace with God. And now, that you are being indwelt by the Holy Spirit, the next question is, do you let the Holy Spirit rule in your heart? Siya ba yung ruler ng buhay mo? Siya ba yung master ng buhay mo? Siya ba yung boss ng buhay mo? Is the Holy Spirit the president in your life? Okay? Or satisfy ka lang na, Lord, iligtas mo lang ako sa ang kaluluwa ko sa impyerno, ayaw ko pumunta ng impyerno, pero gusto ko pa rin mamuhay sa mundong ito. Gusto ko pa rin mamuhay ayon sa mundong ito. Walang ganun, kapatid. Walang ganun. Kung mayroon mang predestination na ibinigay sa atin ni Lord, ang predestination natin hindi lang pumunta ng langit. Ang predestination natin is to be conformed to the image of Son. Sir, gusto mo, mangyayari po yun. Okay? So, kapag hindi nangyari yun, ang result, yun have peace of God. Maraming Kristiyano, walang peace of God. Ang isang Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu at hindi niya hinahayaan ang banal na Espiritu na manguna sa buhay niya, mayroong battle. Mayroong battle po sa loob yan. At anong mga kapatid, anong result ng battle na yon? Walang peace of God. Kumbaga, sa isang taong may lagnat, ang isang taong may lagnat, may battle po yung bakterya. Yung bakterya, tsaka yung antibodies natin. May antibodies tayo. Panlaban sa mga bakterya sa katawan natin. Nagbabattle po sa katawan natin. Anong result? Mainit ka. May lagnat. Diba? Kung may lagnat ka, ibig sabihin, patunay lang yun na naglalaban. Yung ginagawa ng antibodies, kinukontain yung bakterya, umiinit siya,
para sunugin, patayin yung bakterya, mga kapatid. Kaya nilalagnat ang tao. No? Ang result, nilalagnat tayo. Diba, mga kapatid? Ganun din po, ang isang Kristyano na may banal na espiritu at may kasalanan siyang pinamumuhay sa buhay niya, may battle. The flesh against the spirit and the spirit against the flesh, may battle. Anong result? Nalagnat, ano yung manifestation yan? Walang peace of God. Yung isang Kristyano na walang peace of God, ibig sabihin may something wrong sa buhay niya. May something wrong. Kung wala kang kapayapaan sa buhay mo, you don't have that. You have anxiety, you have depression, you have stress, or any worriness sa buhay mo, you're not living in the Spirit. You're not letting the Holy Spirit rule in your hearts. Maybe the Holy Spirit is dwelling in your hearts, but you're not letting the Holy Spirit rule in your hearts. Hindi ka namumuhay sa sanctification process. Okay? You're justified by faith, but you're not in the sanctification process. Ngayong ligtas na tayo, we are in the sanctification process. Tinanong sa akin, may nagtanong sa akin, Pastor, ang baptism of the Holy Spirit? What is baptism of the Holy Spirit? Anong pagkakaiba ng baptism of the Holy Spirit sa water baptism? Sinagot natin na ang baptism of the Holy Spirit, nangyari po ito, baptism of the Holy Spirit, nangyari ito nung ikaw naligtas. The moment you were saved, you were baptized, ang word na baptized is submerged, immerse, napalukuban ka ng banal na Espiritu. So, ikaw po ay na-immerse ng banal na Espiritu the moment you got saved. Kaya kung ikaw ay napalukuban ng banal na Espiritu, napailalim ka sa banal na Espiritu, pinipilit mo kumalagpas, yun. Anong result? You don't have the peace of God. Dahil bakit po? Kapag kinakalaban mo yung banal na Espiritu, anong result? You're quenching the Holy Spirit. And you're grieving the Holy Spirit. Quenching, mga kapatid, quench, ibig sabihin, yung may pinapagawa sa yung banal na Espiritu, but you don't do it. Kapatid, itong gawin mo. Kapatid, manahan ka sa akin. Kapatid, pakinggan mo ko, anak. Anak, magbasa ka ng Bible. Makinig ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anak, manalangin ka sa akin. Manalangin ka. Huwag mo muna gawin yan. Dito ka mag-stay ka muna sa akin. And you don't do it, mga kapatid. You're quenching the Holy Spirit. Ano naman yung grieving? Kapag may gusto kang gawin na masama, alam mo, hindi tama. Pero ginawa mo pa rin, you are grieving the Holy Spirit. Anak, huwag mo gawin yan, anak. Hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi ka na dapat nakikinig kay Satanas. Hindi ka na dapat nagpapaalipin kay Satanas. Wala siyang kapangyarihan sa iyo. But you still do it, you are grieving the Holy Spirit. So, the result of quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit, wala kang peace of God. Wala tayong peace of God. Walang kapayapaan. So, ang isang Kristyano, they can have the peace with God, but they don't experience the peace of God that passeth all understanding. Gusto kong iwan ng verse na ito sa inyong Isaiah chapter 26 verse 3. Tapos na po tayo. Isaiah 26 verse 3. Open your Bible and Isaiah 26 verse 3. Are we learning, mga kapatid? Natututo ba tayo ng salita ng Diyos? Natututo tayo? Sana kunin natin ang salita ng Diyos at matuto tayo at mag-grow tayo, mga kapatid. Are we learning? Last verse. Isaiah chapter 26 verse 3. Okay po. Pakibasa. Isaiah 26 verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ganda, di ba, mga kapatid? I-memorize nyo to. I-memorize nyo yung verse na ito. Isaiah.
thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So, the moment mga kapatid na tayo po ay para bang walang kapayapaan sa buhay natin, we experience anxiety, depression, stress, worry, anything na mag-worry tayo, tanungin natin, is my mind on the Lord? Am I letting God, am I letting the Holy Spirit rule in my hearts? Hinahayaan ko ba yung banal na Espiritu ang manguna sa buhay natin? Am I living in the Spirit? Am I walking in the Spirit? Kasi kung hindi mga kapatid, walang kapayapaan. So please, brethren, ano po, ang nais natin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng renewed mind. Magkaroon tayo ng renewed mind. Ang mangyari lamang yan, if you let the Holy Spirit rule in your hearts by faith. Live in the Spirit. Inulit ko po, you don't have to sin. Hindi ka na kinakailangan magkasala pa. Hindi na natin kinakailangan magkasala pa mga kapatid. Hindi na tayo obligado magkasala pa. Ang Diyos na po ang gumawa ng lahat. Oo. Para sa atin, para sa kaligtasan natin. Anong ginagawa ni kapatid? Yan po, naglilinis ang katawan niya kasi nahiya raw po siya umarap sa inyo, Lord, kasi madumi raw po siya. Kapatid, ang Panginoon na po yung naglilinis sa atin para tayo ay maglingkod sa Kanya na may kalayaan. May freedom na tayo maglingkod sa Kanya. Hindi na natin kinakailangang magkasala pa. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang mamuhay pa sa kasalanan. Hindi na tayo obligadong magkasala pa. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. You're not anymore obligated to sin. Kung bakit ka nag-aasala, ginugusto mo na lang yan. Ginugusto mo na lang magkasala. Ginugusto na lang natin magkasala, mga kapatid. So, hindi natin pwedeng sabihin na tao lang kasi ako. No. You have the divine nature. Isipin mo mga kapatid, divine nature, the nature of God dwells in you. The Holy Spirit of God dwells in us. You have the nature of God. Naging partaker tayo of divine nature. So, you're not just an ordinary because you're dwelt by the Holy Spirit. The third person of Godhead is dwelling in us. So, we don't have to sin. We don't have to sin, brethren. We live in the Spirit. We live in the Spirit. We walk in the Spirit. Be filled with the Spirit. Kung may question kayo mga kapatid regarding sa diniscuss ko po sa inyo, ay hindi ko magawang ma-discuss sa inyo ang lahat ng ito sa short time na ito. But you can call me you can call me or can text me. Mas maganda, you can call me or text me kung may tanong kayo. Kung ako gusto ko tawag kasi mas nasasabi ng tama yung ipapaliwanag ko po ng tama yung dapat kong ipaliwanag. So, I'm very much willing to help you mga kapatid, no? And in order for us to experience, no, the power of God, the power of the Holy Spirit that is in our life. At yan po yung desire ng Panginoon sa buhay po natin. Good evening. God bless po sa ating lahat.